Sa mandako ng Pilipinas kayo naroroon, ako si Ka Anton. Isa lamang po sa mga lead convener ng X Smuggling Movement ang muling sumasa inyo para sa panibagong episode, ang Rated X numero 42. Muli, tayo po ay sumasa inyo ng live at nang sa ganon ay mapagbigyan at mabigyan ng pagkakataon ng atin pong mga tagapanood na makapag-react o makapagpahayag ng kanilang opinion, lalong-lalo na po sa panahon ngayon na marami pong mga retailers ang litong-lito at hindi po nila alam ang gagawin dahil nga po humina ang kanilang benta dahil nga ho binaha ang merkado ng mga walang hiya, ng mga walang etiketa, mga bastos. Pero bago ang lahat, atin na pong dakuan ang ating headlines. Napapansin po ng marami, bakit daw po mga maliliit na isda ang inaatake? Mamaya, papaliwanag po natin, ayon po dun sa aking payak na pagkakaunawa kung bakit inaatake ang mga maliliit na isda, hindi yung mga malalaking isda. At syempre, nandiyan po ang pahayag ni Commissioner June Lumagi tungkol po dun sa trader ng motorsiklo, kaya lang sa lawahan, dun sa likod ay merong malaking o maraming vape supplies na kanya naman pong itinitinda. May mga ganyan ho kasing style. Merong cake shop, tapos vape shop, barber shop, na vape shop, shoe shop, na vape shop din. Mag-ingat-ingat kayo. Baka kayo'y makalaboso. Mamaya pakinggan po ninyo kung magkano yung asunto na kinakaharap ngayon nung nahuling tindero ng motorsiklo, yung pala ay merong vape shop sa likod. At syempre, mga smuggle Josie, inaabandona na. Yan po ang trending ngayon. Na mga balita ng lumabas. Sa Mindanao, inaabandona ang mga smuggle Josie. Pero sa mga vapes, lantarang-lantaran po. Syempre, nandyan si Tonyo, nandyan si Monay, nandyan si Mr. DJ. Nandyan pa rin yung hingal ng hingal na bata na wala pong patid. Ang paghahatid ng lagim gamit ang Facebook. At syempre para po sa ating infographic of the week, ito po, paano iikisan ang smuggling kung di tayo nagsasanib puwersa? Yan nga po ang problema. Hindi po tayo magkaisa. Yung mga reports, mga sumbong na ipinahatid sa ating kapulisan, lapta-lapta pa, isolated pa. Hindi po yung mga sinasabing solid ang komunidad kontra sa smuggling. Yan po ang hinahanap ngayon, yung whole of the nation approach. Hindi po yung kung sino lang ang makatunog na merong smuggling, ay yan lang din ang magsusumbong. Kaya po hindi po talaga ito napupuksa ng ganong ka-epektibo dahil nga po dyan sa mga operanday o yung mga attitude ng ating mga common na mamamayan pagdating po sa pagsusuklong kapag sila ay nakapansin na merong smuggling na nangyayari sa kanilang barangay o sa kapaligiran. Kaya kailangan po tayo po ay magsanib puwersa. Lalong-lalong na po sa panahon ngayon na nagkakagulo-gulo po ang mga vape retailers at hindi po nila alam, hindi nila mapagtanto kung ano pong mangyayari sa mga darating na buwan dahil humina nga po ang kanilang benta. Ang tanong, makakasurvive ho kaya sila pagdating ho ng Enero 2025. So tayo po ay kinakailangan magkaisa at nang sa ganon ay atin pong maipahatid ang ating mga concern. Kaya nga ang payo ng PISIA sa ating interview question number 2, dahil po may BIR na, may DTI pa.
para po sa kaalaman ng nakakarami, yung mga hindi pa po batid, 2 pong umiiral na batas kapag ikaw ay nagnegosyo ng vape. 2 magkaibang batas ang umiiral pagdating po sa implementasyon ng mga regulasyon. Kaya yung iba nagtataka, may BIR na, may DTI pa, gulo-gulo, yan ba yung nasa Philippine Vape Law? Hindi po kasama sa Philippine Vape Law, specific sa Philippine Vape Law, yung tungkuling ginagampanan ng BIR. Dahil meron pong isang batas, ang RA 11467, doon po nakapaloob yung tinatawag na excise tax, na yun naman po ang pinapatupad ng BIR. Ibang batas po yun, RA 11467. Nandoon po ako sa Senado ng binabanang kasuyan. Kilala ko po kung sino yung promotor na yan, kung bakit kailangan taasan. Kakaroon na ho ng problema dahil yung financial o yung fiscal policy ay magkataliwas. Gusto daw nila mabawasan ng paninigarilyo, mabawasan ng bisyo sa kaukulan sa tabako, mabawasan Pero gusto nilang taasan yung kinikita. Hindi ba't magkasalungat yon? Magkasalungat to talaga. Tanungin mo si Duque. Kailangan daw sa universal healthcare, taasan ng tabako. Tumataas nga ang kita ayon dun po sa kompetisyon nila. Pero gusto nilang pababain dahil nga daw po sa hazards sa kalusugan dulot ng hunang tabako. At isinama po yan sa programa ang mga vape products. Kaya yan po ay nakapaloob dun sa isang batas na may nauukol po sa excise tax. Ngayon, pagdating po dun sa 11,900, ang implementor naman po dyan ay ang Department of Trade and Industry. Ang concern po niyan kung paano po kinakalakal sa pangangalakal po ng mga vape products. Kaya concern po ang DTI doon po sa graphic health warning, concern ang DTI na yung mga produkto po natin ay ligtas at iba pa pong mga alituntunin na naayon po sa RA 11900. Wala pong pakialam ang DTI sa RA 11467, vice versa, wala rin pong pakialam ang BIR kung ano pong nakalagay dun sa RA 11900 dahil saklaw po sila ng 2 magkaibang batas. So, sa kaguluhan yan, para kayong ikaw ay vape retailer, vape trader, pinag-umpugan na po yung bato. Mag-uumpugan po yung mga bato. At hindi po yan sila lulubay kung kayo naman ay hindi rin po nagpapahayag, kung kayo naman din ay matamlay. Hindi ninyo ina-assert ang inyo pong kalagayan. Na dapat naman pong makarating sa mga ahensya at nang sa ganun, hindi naman po tayo, kumbaga maghunos dili rin po sila, lalong-lalo na doon po sa mga maliliit na negosyante. So ano po ang payo ng PISIA? Tumugon po si GP Joey Dulay, isa po sa mga ginagalang nating personalidad. Pagdating po sa vape industry, sabi niya, kasi tinanong natin paano ba dapat rumisponde, umaksyon ang vape industry sa kabila po ng napakahigpit na mga alituntunin. Ang sabi po ng kagalang-galang na Joey Dulay, the vape industry should adopt a proactive, ibig sabihin maagap, and collaborative pakikipagtulungan sa mga ahensya na babanggit, ang BIR at ang DTI. Siyempre kailangan po natin ng maging maagap. Kasi kapag hindi po ninyo inagapan yan, kikilos ang DTI, kikilos ang BIR, baka mamaya magsabay-sabay pa. Sasakit ang ulo natin dyan. So ilan sa mga estratehiya, engagement and dialogue. Makipag-usap tayo. Pumunta ho kayo sa DTI. Hindi ka lang dapat nag-iisa, kundi kasama ka pa rin ng iba pang mga negosyante dyan sa inyong lugar. Regularly engage, makipagtalastasan with the BIR and the DTI para maintindihan nila yung inyong mga concerns. At maintindihan din naman ninyo yung mga requirements. Establishing open lines of communication can help in negotiating reasonable compliance timelines and clarifying ambiguities in the regulation. Kung nalalabuan mo kayo, tanging sila lang po ang makakatugon. Hindi po makakatugon ang NCUP sa inyo pong mga katanungan dahil hindi ko po alam. Hindi po namin alam lahat. Hindi po namin taglay ang lahat ng kasagutan sa inyong lahat ng katanungan. So,
Ano po ang nangyari? Ito po magsilbing, no? Inspirasyon, magsilbing halimbawa. Ito pong ginawa ng Ilocos Norte Vaping Industry Association. Sila po ay nakipagtalastasan, nakipag-ugnayan sa DTI, nakipag-ugnayan din po sila sa BIR, nakipag-ugnayan sila sa DILG, sa PNP. Pero noong mga unang araw, hindi po sila pinansin. Pero wala po silang puknat. Hindi po sila lumubay. Hanggat sa isang araw, inimbitahan sila ng DTI at sabi, tara na, mag-usap-usap tayo. Magkaroon tayo ng seminar. At yan naman po, ang ginawang hakbang ng Ilocos Norte DTI Region 1 ay nakarating po sa headquarters at pinapurihan naman po yung hakbang na yan ng DTI Ilocos Region ng walang iba kundi ni Secretary Alfredo Ramos. Ramos nga po ba? So sa kanilang pagpupursigin na magkaroon ng dialogo at naisagawa nga po yung vape law seminar na yan sa pangunguna ng DTI. Di syempre, meron na silang rapport, kilala na nila kung sino yung in charge. At may hatid nila, ma'am, hindi pa ho kami ready. Kung ano man yung problema. Ma'am, yung isang hindi umatin dito, patuloy pa rin ang pagtitinda sa tapat ng eskwelahan. O naipaparating nila yung mga sumbong. Kumbaga, kung dati mailap ka, ito, na-break na yung namamagitan, kung ano man yan, between yourselves and the agencies concerned. So, gawin niyo po yan. Sa inyo pong mga probinsya, sa inyong rehiyon, start assembling. Among those legit operators, syempre, kasi ito patungo dun sa legitimacy at may air ninyo ang inyong mga concern. Now, isa sa mga ating pinost po nitong nakaraang linggo ay yung babala po ni Commissioner Lumagi tungkol po dun sa mga doble kara, yung mga salawahan, yung mga hindi makadesisyon, namamangka sa dalawang ilog. Magdesisyon kayo kung barbershop ba yan o vape shop. Magdesisyon kayo kung cake shop yan o vape shop o shoe shop or vape shop. Baka naman ang permit ninyo shoe shop. Tapos walang permit yung vape shop nyo. O baka naman ang permit mo cake shop kaya ka pinahintulutan ganyan dahil hindi mo diniklara na meron ka palang vape shop dyan sa loob ng cake shop mo. Bawal na bawal yan. Eto, pakinggan po natin si Commissioner Lumagi dahil ito pong nahuli ng BIR na tindahan ng motorsiklo ay naku po, nagtitinda rin pala ng vape. Una-una po pagka nagbebenta po kayo ng tinatawag na excisable products tulad ng sigarilyo at vape at mga alak ay dapat po ay bayad ang excise tax nito. Ngayon po meron po tayong sinampahan ng kaso na nagbebenta ng mga vape products na hindi bayad ang kaukulang excise tax. Sinasadya po nitong nahuli natin na nagbebenta ng vape product na itago ang kanyang pagbebenta dahil ang ginawa po niya ay meron siyang motorcycle business na yan ang front na tindahan pero sa totoo ay may mga binibenta siya ng mga vape products. Hindi kayo makakakita ng mga vape products sa kanyang tindahan, ngunit ang pagbebenta na ginagawa niya ay sa pamamagitan ng mga online transactions. At malaki, nung nakita natin to, nung nahuli natin, napasok natin ang kanyang motorcycle shop at doon sa likod at doon sa warehouse niya ay nakita natin ang nakatambak na napakaraming mga vape products. Ngayon, ang tax liability nitong nahuli natin na to ay umaabot na 1.2 billion pesos. Kaya naman po, sinampa po natin sa Department of Justice ang kaso na ito at kamakailan po ay ang Department of Justice naman ay nag-issue ng resolution na pinapaboran ng ating complaint at ang Department of Justice ay nagsampa na ng kaukulang criminal case sa korte at ang korte naman ay nag-issue na ng warrant of arrest laban dito sa mga involved sa vape product selling. Ang mga nakasuhan dito ay ang owner ng bank account na naka-enroll sa mga online transactions, owner ng vape business, owner ng motorcycle business, lessor ng building, owner ng business kung saan natagpuan ang mga excisable products. Sa kaso po nito, makikita po natin at dapat po nating malaman na hindi porke hindi ka involved sa actual na pagbebenta ng illegal na product katulad nitong vape product ay hindi na kayo makakasuhan. Kapag napatunayan na kayo ay involved through conspiracy katulad po ng lessor ng building o kaya naman yung may-ari ng motorcycle shop ay saklaw pa rin kayo ng criminal case.
ito pong ginawa natin na paghahabol sa mga vape products na hindi bayad ang excise tax ay parte po ng ating programang Fearless and Aggressive Enforcement Activities. So, ayan, Fearless and Aggressive Enforcement Activities. Yan po ang programa ng ating BIR. Fearless, ha? No fear. Parang kilala niyo po ba ito? Yung motorcycle trader na yan na nahuli? Parang kilala ko yan, ha? Parang kilala ko, hindi na yata nagpaparamdam kung nasa na siya ngayon. Kasi siyempre, may-ari ng building, dali. May-ari ng mga pagdududahang conspirators ng negosyong yan, madadali rin po. So nakikita po natin dito sa pahayag ni Commissioner Lumagi ang kanilang pananaw. Ang kanilang punto de vista. Kapag ikaw, nandiyan cake shop, vape shop, nandiyan sa Arnaiz Avenue, dyan sa May Pasay, kapag ikaw ay nahulihan, anong dadahilan mo? Magkakamot ka ng ulo? Siyempre lahat kayo ay meron kanya-kanyang dahilan. Mga ngatwiran pa yan. Pero sa pananaw ng BIR, bawal yung ginagawa mo. Sa pananaw ng BIR, kaya mo ginagawa yun. Sinasadya mo para hindi makita yung mga produkto mong hindi bayad ang excise tax. Kapag nagkaganon, kung sisingilin ka ng 1.2 billion, batang-bata ka pa, talagang ewan ko na lang sa'yo. Lahat ng mga pinagpundaran mong kayamanan ay mawawala. Kaya sana, tumaliman na ho kayo. Habang pinagbibigyan-bigyan pa tayo na hindi pa sila kumikilos. Pero sapat na siguro, kung sa next year, ganyan ka pa rin, hindi ka pa rin magtanda, itong ating programa ay minomonitor po ito ng BIR, minomonitor ng DTI at siyempre ng ating kapulisan, lalong-lalo na ang CIDG. Kaya itong itong bata na to, si Totoy, nagtitinda dun sa may gilid ng BPI, kita mo ginawa niya dun sa kanyang vape, animoy parang mga sigarilyo lang ang treatment. Pero yan ay excisable tax, kaya madali pong mahuli, madali pong damputin ng ating kapulisan kapag nakasumpong ng mga ganyang manininda. Naakit siguro si Totoy dahil bagsak presyo ni Tonyo. Nagbaka sakali, ayun, nalulugi ngayon. Yan ang hirap Wala kayong alam dyan sa pinasok ninyo. Wala kayong alam dyan sa pinasok ninyo at yan ay sadyang illegal. Atin naman pong dakuan ang mga kaganapan sa illegal yosi, smuggled yosi. Sa Zamboanga, winasak po. Sinira ang may 595 million na halaga ng smuggled cigarettes ng BOC, Bureau of Customs sa Port of Zamboanga. At yan po ay binubuo ng 8,816 cases at 1,014 reams of smuggled cigarettes. Ayan po ay nabigyan po ng publicity at lumagana po yan sa national headlines nitong nakaraang araw lamang. At yan po ay nakolekta ho nila doon po sa mga nakulimbat nila sa Zamboanga Peninsula, sa Basilan, sa Sulu at Tawi-Tawi mula Nobyembre 2023 at Abril 2024. Tinatawid po kasi yan. Galing po doon sa Indonesia at dadalhin po doon sa Tawi-Tawi. Pero pag nasa Tawi-Tawi, hindi po nila mapapakinabangan yan dahil kailangan po makarating sa mainland at syempre ang unang bagsak ay dyan po sa Zamboanga. Kaya malaki po ang ginagampan ng papel ng PRO 9 dyan sa Zamboanga Peninsula. At nitong June 12, nakasabat po sila ng may 9,165 na smuggled cigarettes dyan po sa Barangay Bulong, Zamboanga City. At nahuli po yung 3 katao. Yung driver, nahuli yung driver. Tapos yung 2 pahinante. Kasi po nakatanggap po sila ng sumbong, ng tip, na may binabiyahing mga smuggled cigarettes sa loob ng isang truck. Kaya nagsagawa po sila ng on-the-spot checkpoint. Ganyan po naging maagap ang PRO 9. Kaya po
nasupil nila ho ito ang pagkilos, ang pagtransport ng mga smuggled cigarettes dyan po sa bahagi ng Zamboanga. Kaya, saludo po. Saludo at isang matikas na papugay ang ipinapaabot po ng X sa smuggling team, ng Rated X at ng inyong abang lingkod sa PRO 9, Police Provincial Regional Office number 9, Team PRO 9. Yan po ay sakop po nila ang Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay at Zamboanga del Sur. Ito pa, sa Sultan Mastura naman po sa Maguindanao del Norte, isa arestado. Ang sangkot ay sangkot po dyan ay 450,000 worth of smuggled cigarettes. Napakaliit. Jutay. Jutay. Ang sasabihin ni Jutay. Talagang ganyan eh. May estratehiya po kasi yan. Mamaya, bibigyan ko kayo ng pahapya kung bakit ito nagkakaganyan. Jutay po ang mga bumubulaga sa ating mga balita pero napakarami. Netong Hunyo Ajes, dahil daw po sa isang confidential informant, nasa wata po ito, nasupil ho ang masamang balak netong taong ito. At siya po ay nasukol diyan po sa Sultan Mastura, Maguindanao del Norte. Jutay, dahil 450 rims lang ang involved. 816 rims ng BMR, 450 rims naman ng Astro, at 100 rims ng Fort cigarettes na nakakalaga lamang ng 450,000. Ngayon, ito rin lalo na, isang jutay din ito. Sa mag-asawa sa Butuan City, nagtitinda ho sa palengke ng mga smuggled goods, smuggled cigarettes. Ito ang ulat galing po sa PNP News. Ang mag-asawa sa loob ng pamilihan ng Langihan Public Market matapos silang mabisto sa pagbibenta ng mga iligal na sigarilyo. Nakumpiska sa mag-asawa ang perang ginamit sa bypass operation bilang kabayaran sa pagbili ng mga naturang sigarilyo at iba't ibang klase ng sigarilyo na napakamura ang presyo. Ang operasyon ay matagumpay na isinagawa ng mga otoridad sa pangunguna ng City Intelligence Unit at Butuan City Police Station 2. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Butuan City Police Station 2 ang mag-asawa para sa kanilang kaukulang disposisyon. Patuloy ang pagtutok ng Butuan PNP sa anumang klaseng iligal na gawain upang masiguro ang kaayusan ng mamamayan. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Joanna Cabili, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ayan. Lumabas, lumitaw na ngayon. Ito pong mga tinatawag nating mga maliliit na isda. Na hindi po ganyan ang mangyari dahil yan po ay bahagi po sa anang tinatawag na estratehiya ng ating pamahalaan para po masimulan po ang tinatawag na kampanya laban po dun sa mga maliliit na isda. Bakit po mga jutay? Kailangan mga jutay. Dahil yan po ang tinatarget ng mga malalaking isda. O sa karagatan, yung mga malalaking isda, kinakain ho yung maliliit na isda. Doon sila nabubusog. Pero kung wala na hong mga maliliit na isda, takot na yung mga maliliit na isda, may hirapan na po yung mga malalaking isda na makapambiktima. Kayo po, gaya mo Tonyo, sabi mo, binigay mo sa akin ng mura, bebenta ko ng mura. Biktima ka, nagpakatanga ka, buti na lang hindi ka pa nahuhuli. At yung mga kasama mong Simonay. At ganoon din po itong mga maliliit na nagsisikap, kumita ko pero sa maling paraan, biktima po sila ng mga malalaking isda, ng mga big time smugglers na may pampiyansa. Itong mga trabahante, pahinante, driver, pati yung inarkila nilang sasakyan, na-impound. Saan kukuha ng pambayad dyan? Dyan po nakikita natin na yung mga maliliit ang nabibiktima rito, nadadala sa kalaboso, pero pagdating po dun sa mga malalaking smuggler, kadalasan hindi nyo na makita yung pangalan sa dyaryo. Ganyan po talaga ang kalakalan eh. Ganyan po talaga ang kalakalan. Dito naman po, dakuan naman po natin itong abandonadong yosi. Sa Maguindanao del Norte, nauuso po yung abandonadong yosi.
Dahil inuulit ko, gaya ng po ng mga napauna natin sa ating early episodes, na itong mga smuggled items ay very hot commodity, hot items kung kuryente kumbaga. Pero diyan kay Tonyo, nakalatag pa ho yan dyan sa labas. Ang lakas ho ng loob. Marami nang galito kay Tonyo dahil sinira niya, winasak niya at naging matamlay tuloy ang takbo ng vape industry. Samantala, inaabandonan na po yung smuggled items, smuggled Josie, pero dyan sa vape, lantaran pa rin sa Facebook. Eto, pakinggan po natin ang report ng Police News Network. Ang tinatayang 180,000 pesos halaga ng inabandonadong smuggled cigarettes sa Barangay Ungat, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte nito lamang ika-9 ng Hunyo taong kasalukuyan. Ayon sa ulat, isang tawag mula sa concerned citizen ang natanggap ng naturang istasyon tungkol sa isang inabandonang imbakan ng smuggled na sigarilyo. Nagsagawa agad ng agarang aksyon ng mga otoridad ng Sultan Kudarat Municipal Police Station upang beripikahin ang naturang ulat. Pagdating sa lugar, doon bumungad ang 10 piraso ng malalaking kahon ng smuggled cigarettes na may tinatayang market value na 180,000 pesos. Ang mga narecover na smuggled cigarettes ay dinala sa Sultan Kudarat MPS para sa tamang disposisyon. Patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng mga kapulisan upang mahuli ang di pa nakikilalang mga suspek. Ang matagumpay na pagkakarecover ng mga kontrabando ay resulta ng mas pinaigting na operasyon laban sa kriminalidad, police visibility at border control sa nasasakupang lugar. Ayan abandonado na naman dyan sa Maguindanao. Ito, sundan naman natin sa Tawi-Tawi, sa Bungaw. Meron 30 cases na abandonado at na-recover po ng kapulisan. Ito naman po ang ulat, courtesy of Mindanao ni Facebook page. Ito. Saan ito na-recover sir? Siagan? Siagan na. Siagan? Sino naka-recover sir? PMFC? It's Philip. Sorry. Ayan, nakita po natin na dinocument ng customs doon po sa lugar ng Tawi-Tawi yung mga na-recover na smuggled cigarettes. Ito pa, na-recover at abandonado sa Isabela City. Saan ba yung Isabela City? Yan po ay sa Basilan. Umabot po ng 573,000. Siyempre, PRO 9 pa rin po. Ay, papugay po sa inyo. No, dahil ka po halos kalahating milyong piso ang nakumpiska sa loob sa lungsod ng Isabela, Basilan. Pero yan po ay abandonado. At batay sa ulat ng PRO 9, natagpuan sa lugar sa ikinasang operasyon laban sa smuggling kagabi ng mga tauhan ng Regional Division 9 Isabela City kasama ang Regional Intelligence Division, Special Operations Unit, Isabela City Police Station at Bureau of Customs, Isabela, ang inabandonang mga bagahe na puno ng smuggled cigarettes. Nang buksan ng mga otoridad ang mga bagahe, tumambad 10 master cases ng mga puslit. Yan po ang mga pinakahuling kaganapan. Nauuso ang pag-abandona ng mga smuggled cigarettes, pero yung mga illegal vapes patuloy pa rin kumakalat sa Facebook. Ngayon may nagtatanong sa NGUP, ano raw bang magagawin pag kung siya ay isang online reseller? Ang pagkakaalam ng team namin, kailangan kayo magpa-register sa DTI. Ipaalam po ninyo ang nature ng inyong activity at yan po ay kinakailangang ipa-register ninyo. Pag sinasabing kayo ay isang online reseller, kailangan i-pin ninyo doon sa map, sa Google Map, kung saan ang exact location ninyo. At sa ganun kung kayo ay makita, mamonitor na may ginagawang katakataka, madali at alam na nila kung saan kayo pupuntahan. Dahil bukod po sa DTI Fair Trade Enforcement Bureau, bukod po sa DTI Bureau of Philippine Standards, meron pa pong
E-Commerce Bureau ang DTI. Sila rin po ay nagmo-monitor. Sinasabi nga na meron na silang na-apprehend na 66,000 vape shop owners. Ganun pala karami, ano? Ngayon, nananamlay ang industriya kasi nga magtataasan ng presyo next year o this year o pagka lumabas na yung tax stamp, siguradong matataas na dahil hindi na ninyo manipulate ang presyuhan. Ewan ko na lang. Ako po ay nag-aalala. Hindi ko naman din po sinasabing gustong-gusto ko itong nangyayari. Hindi ko po sinasabing ganun. Dahil kapag sumobra na po ang presyo ng mga vape products, yung alternatibo na ating pong kinagigiliwan, ano pong unang mangyayari na ikalulungkot ko? Marami po nagsimula sa vape dapat ito, nagsimula ka sa paninigarilyo bago ka nag-vape. Pero marami ngayon dahil nga na-hype, na-target yung mga kabataan, nagsimula ho sila sa vape. Kamo, nahumaling na sa nicotine. Anong gagawin nito? Mga kabataan ito, wala naman sapat na kapirahan. Kaya ba nilang habulin kapag ang vape ay nasa 600, 700 na? Saan po sila uuwi? Alam natin, automatic na, sigarilyo. Alangan man kumain ng 1 kilong talong yan para makakuha ng nicotine. Hindi po mangyayari yun. Yan ang kinakatakutan ko. At ako, kung hindi ko na kaya bumili ng vape, baka bumalik ko ako pa isa-isa sa sigarilyo hanggang sa dumami na naman. Hanggang sa yan na naman ang makapagdulot ng aking sakit. Pangalawa, kontra sila sa smuggling, pero yung kanilang ginagawa sa pagtataas ng presyo ay nagiging attractive po sa mga smugglers, lalo na dyan sa Chinese, mga Chinaman na yan. Magpapadating pa rin ng mga vape na smuggle dyan. Tingnan mo. Maghahabulan lang yun, parang daga at pusa. Pero ang tunay na problema ay sanhirin po ng mataas na excise tax na inilalapat dyan po sa vape products at sa cigarette products. Kapag hindi na po bumalansi ang lahat, magbubumirang po yan laban sa gobyerno. Ngayon pa lang, yung mga ibang vape retailers nag-iisip ng magsara. O saan kukuha ng buwis ang gobyerno? Sinasabi nila ang dahilan ay smuggling. O baka naman talaga bumaba na ang consumption ng sigarilyo dahil sabi ng mga politiko, sabi ni Duque, kailangan taasan ang presyo ng sigarilyo para sa National Healthcare Program. Gayong gusto naman nilang babaan yung prevalence ng smoking. O kontra-kontra nga, magka-kontrapelo Gusto nilang taasan yung income na makukuha nila sa buwis, gusto naman nilang babaan yung consumption. Wala sa hulog, di ba Duque? Kaya ayan, sa Parmali ang bagsak mo. Okay, dakwal po natin yung ating mga comment. Ilan lamang ho ito Mga pabati, gaya ni Adrian Reyes. Magandang gabi sa iyo, Adrian. Kasama po natin yan sa NCUP. Nagmo-monitor din po. Lalo dyan sa area ng Malabon. Itong HD yata patuloy pa rin. Sige lang HD. Huwag kayong matakot kapag NCUP ang pumasyal. Matakot kayo kapag BIR at DTI na ang pumasyal sa inyo dahil hindi kayo nagkikinig sa mga payo, sa mga posting ng NCUP. Walang sisihan Audi Temporado, good evening. Good evening din sa iyo, Audi. At Reggie Dormito, good evening Canton ng Bacolod City. Diyan po kayo sa Bacolod, sa Negros. Magtayo kayo ng mga inyong Vaping Industry Association at sa ganon, mapalakas po ang inyong paninindigan at mapalakas din po ang inyong tinig na dapat lamang pong makarating sa mga kinauukulan. Huwag kayong mahiya. Okay, yan lamang po ang naging kabuuan ng ating presentasyon sa Rated X numero 42. Muli ang Anton, sa inyo sa susunod na linggo para sa panibagong live episode ng ating programa. Magandang gabi.